Ano sa tingin mo, what made you win? Wow, that's a good question. Parang hindi ako natanong ever niyan, siguro yung ano lang, yung I really showed how vulnerable a person is even if you're the biggest star or the biggest artist, or you're trying to be someone who's gonna be a big one. All you have to do is just show your heart. I think I know everyone in the top five really show their and pour their heart out, but yung sa akin kasi po na nagamit ko talaga yung pagka-Pilipino ba na magalang at marespeto, kasi nirerespeto ko po lahat ng tao, and I am honored na yung reception ng mga tao ay naramdaman po nila how grateful we are as a Filipinos. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is atin naman pong panunuorin at pakikinggan itong naging interview ni Sofronio Vasquez dito sa isang journalist na nakabase sa bansang Amerika na si Janet Nipales. Ating tinututukan ang mga kaganapan sa buhay ni Sofronio Vasquez matapos na magwagi dito sa The Voice America. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talagang kabi-kabilang nga po at talagang napaka-in-demand ni Sofronio Vasquez matapos na siya ang maging grand winner dito sa The Voice America 2024 Season 26. At ngayong araw ay in-interview nga nitong journalist na nakabase sa bansang Amerika, itong si Janet Nipales, itong ating winner dito sa The Voice America na si Sofronio Vasquez. At dito sa panayam ni Janet Nipales kay Sofronio Vasquez ay naikwento nito ang kanilang buhay, kasi doon sa mga naunang interview ni Sofronio ay inihayag nito na siya ay taga Mindanao, taga Misamis Occidental. So talagang may dugong Bisaya rin itong si Sofronio, at naikwento niya nga dito yung pinagdaan ng hirap sa buhay. So sinabi niya na nakatira daw sila dati sa squatter, at yung isa siyang typical na bata na kung saan ay nangangarap na guminhawa at talagang magsumikap sa buhay. So at natanong rin po si Sofronio kung sino nga ba ang mga singer na gustong makaduet or yung mga hinahangaan na singer ni Sofronio Vasquez dito sa ating bansa. So na-mention niya itong sila Regine Velasquez, sila Ogie Alcacid, sila Martin Rivera at si Gary Valenciano, at the same time si Lea Salonga. At sinabi niya rin na gusto niya rin someday makaduet sa isang concert itong mga singer na kanyang pinangalanan. So kahit pa man na-disregard, na-ignore itong si Sofronio doon sa tawag ng tanghalan kung saan itong mga hurado na nabanggit niya ay andun, ay hinahangaan pa rin talagang napaka-humble. Talagang grabe yung mapagkumbabang loob nitong si Sofronio Vasquez. Kung kaya grabe ang pagpapala sa kanya, even though na talo siya dito sa tawag ng tanghalan at the same time sa The Voice Philippines. At may payo rin po itong si Sofronio dito sa mga nagnanais na sundan yung kanyang yapak. Ang sabi niya ay wag lang daw tumigil sa pangarap. At kahit pa man po nanalo na siya dito sa The Voice America, ay pangarap pa rin po ni Sofronio yung maging isang dentista, kasi pwede naman daw siyang maging singer at the same time dentist on the other hand. So pwede naman yun, but at the ngayon po ang kanyang priority base dito sa kanyang naging interview ay priority na daw po ang pagkanta. At talagang masasabi natin na napakaraming natutunan po itong si Sofronio matapos na manalo siya dito sa The Voice America. At naikwento rin po pala ni Sofronio itong kanyang coach na kung saan ay parang kapatid na daw ang turing sa kanya. So talagang very personal ang relationship nitong si Michael Bublé dito kay Sofronio, kasi hindi na siya itinuring na ibang tao kundi parte na ng kanyang pamilya. He kept calling you my Filipino brother. So talk about your bond with Michael. Ay nako, si Michael Bublé as a coach is napaka-personal po lahat, pati mga damit, pati anong gusto mong areglo, siya, ano talaga siya, yung personal niyang gusto mong malaman, ano yung suot mo. Tapos kahit natapos na yung show kagabi, kinumusta niya kami, what are you guys doing? Para siyang naging pamilya talaga, and ano naman siguro nakikita po ng tao kung gaano siya ka-genuine as a person, at napakasaya po ni Michael Bublé as a person. Meron bang future collaborations with Michael, like record a song or do an album or perform together sa stage?
For now, hindi ko pa po masasabi, but he told me something na Sofronio, this is the end of the show, but it has never started yet. So, iisipin ko po baka talagang magkakaroon kami ng collaboration. At ako ipipilit ko po sa kanya, bigyan mo na ako ng chance na makakanta kasama ka sa record kasi ano yun. Ano ang mga advice ni Michael sa'yo na what really stuck in your mind? Those advices po na when he told me to just believe in the process and not rush everything. Sinabi niya lang na a night before the results day, tumawag siya sa akin na, you know what, Sofronio, even if I am the only coach and you're performing on stage and you're waiting for the announcement, believe me, I am also scared and nervous. So, kinakabahan din siya. Sinabi niya lang sa akin na, I believe tomorrow, you have to enjoy and be at peace kasi whether we make it or not, it's a win. Kasi dalawa naman kami sa Team Bublé. And ayun po mga advice na magandang naibigay niya sa akin na maging ano ka lang, yung be present, kumbaga. Tapos, you were third place sa Tawag ng Tanghalan. How was that experience? How was that journey? What did you learn from it? I learned that timing is everything. Dati po nung natalo po ako, medyo malungkot po talaga akong umuwi sa bahay kasi parang sinabi ko na bakit kaya ako natalo, lahat naman binigay ko at wala naman akong iniwang katiting sa energy ko. Pero ngayon ko lang po na-realize talaga after winning this big event sa buhay ko na kapag binigay sa akin, kapag sinabi ng Panginoon na gusto mong manalo pero hindi ito yung panalo na ibibigay ko sa'yo, kailangan mo lang maghintay. So you have to wait. And you mentioned you were raised and born in Misamis Yes. Occidental in Northern Mindanao. How was that growing up? How was that experience? That was probably the best portion of who I am today, or like the biggest chunk of who I am today. Lumaki po ako sa squatter, naglalaro po kami sa daan, naglalaro po kami sa lansangan. Parang doon ko po namulat po ako sa idea na kahit gaano kahirap yung buhay, you just have to be happy, you just have to be grateful kasi kapag napakita mo sa Panginoon na nagsisipag ka at masipag ka, ibibigay niya talaga sa iyo kung ano man inaasa mo. Tapos, if you had a chance to do a dream project, ano yon? Oh my gosh, a dream project would be singing in the biggest stadium ever, Disney or Royal Albert Hall with Michael Bublé, and of course be a Grammy winner. Yun ang pangarap ng isang singer, to be a Grammy winner. So malay mo, ibigay din sa akin yun. Sobrang sarap po sa pakiramdam, and I look forward na makakollab po yung mga big stars sa atin, Miss Regine Velasquez, sila Sir Ogie, Sir Martin, Sir Gary, yung mga OPM icons na dati ay iniidolo ko, ngayon nakikilala na nila ako. So gusto ko pong i-take yung opportunity na yun. Magbibigay ka ng advice to aspiring young Filipinos who want to follow your footsteps. Anong mga klaseng advice ang ibibigay mo? I think the only advice that I can give is just try to fail. Huwag kang matakot na magkamali, huwag kang matakot na matumba, huwag kang matakot na mag-fail sa gusto mo. Those failures are meant to defy everything, and those failures are just kumbaga seasoning ba ng magiging putahe sa hapagkainan. So maging grateful ka at huwag kang tumigil, mangarap ka. Oh my gosh. Martin Rivera, Ogie Alcacid, Sir Gary Valenciano, and of course Miss Regine Velasquez. Sobrang iniidolo ko po sila. Miss Lea Salonga. Sana magkaroon po ng time na makakausap ko sila or magkaroon man ng collaboration in the future. I can't wait for that moment po. Yeah. So, anong major na natutunan mo sa pag-join mo sa mga contest, and do you plan to join future contests again? Well, I think
ang natutunan ko po is to just be present. Wag kang mawala dun sa focus na if you want something, you need to do it. Gawin mo lang. Tapos sa question mo po na if there's another competition, if there's any competition available, even if it's dancing, acting, or singing, na kasama mo or makakalaban mo yung mga grand champion ng The Voice, gagawin ko po at gagawin ko kasi gusto ko pong patunayan sa sarili ko na even kung feeling mo na nandun ka na sa top, you would always have the time to learn. Gusto ko pong mag-aral always. Mag-aral. Yeah. I know you were planning to take up dentistry and then you changed your plans to become a singer. What made you do that? And tell me about the influence of your father. Well, the professional dream is to be a dentist here in America. And dahil po kay Papa yon, kasi yung best friend po ng Papa ko ay isang dentista, which is my ninong, and of course yung asawa niya ay ninang ko rin na dentista din, so parang gusto niya rin magkaroon ng magandang future kasi lumaki po si Papa na hindi masyadong maganda yung financial stability nila, so nangarap siya na magkaroon kami ng magandang profession, and napili niya is dentistry. So hindi ko pa rin po tatanggalin yung yung pangarap kasi it's still possible. I can also have both worlds, be a singer and being a dentist. So for now, singing muna. Well, congratulations, Sofronio. We hope to see you also in Los Angeles. At yun po ang kabahagi ng interview dito kay Sofronio Vasquez sa isang journalist na nakabase sa Amerika, at ang maging reaksyon ko dito ay talagang agree na agree ako dito sa kanyang sinabi at sa kanyang ideology na kung saan ay bago mo marating yung tagumpay ay kinakailangan mo munang pagdaanan yung mga hirap, yung mga rejections, kasi yun ang mag-fuel sa'yo na magsumikap pa, at the same time yung gabay ng ating Panginoon. Agree ba kayo dito mga kapolitika? At kung kayo ang tatanungin ano ang inyong personal natutunan dito sa naging interview at naging buhay ni Sofronio Vasquez dito sa The Voice America, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.